Sa Pilipinas, ang mga shopping mall ay itinuturing na ligtas na lugar. Lugar ng kasiyahan, lugar ng pamilya, lugar ng liwanag. Ngunit ayon sa ilang testigo, may isang lihim na nananatili sa dilim. Isang lihim na matagal nang pilit itinatago. Isang nilalang na hindi tao at hindi rin hayop. Tinatawag nila itong ang Mall Snake Man. Noong dekada 90, may kumalat na kwento tungkol sa isang mayamang pamilya. Ayon sa urban legend, may anak daw silang isinilang na kakaiba. Sa itaas, mukha ng tao. Ngunit sa ibaba, katawan ng ahas. Upang itago ang kanilang lihim, itinago raw nila ito sa ilalim ng kanilang mall. Sa isang lihim na pasilidad, sa isang lugar na hindi alam ng publiko, isa sa mga mall na madalas iugnay sa kwentong ito ay ang Robinson's Galleria. May mga empleyado raw na nakarinig ng kakaibang tunog. May mga nakakita ng anino at may mga nawawala. Ngunit walang opisyal na kumpirmasyon, walang ebidensya, mga kwento lamang. O baka may katotohanan. Taong 2014, isang security guard ang magsisimulang makaranas ng kakaibang pangyayari. Ang kanyang pangalan, Marco Reyes. 28 years old, night shift security guard. Normal lang ang trabaho ko noon, magbantay, mag-row round, siguraduhin na walang problema. Pero may isang gabi na nagbago ang lahat. 2:00 ng madaling araw, tahimik ang mall, madilim ang basement. Habang naglalakad si Marco, may narinig siyang tunog. Shoche! Mahaba, mabagal, parang may gumagapang. Napatigil ako. Hindi iyon daga, hindi iyon tao, iba iyon. Kinabukasan, sinuri niya ang CCTV at doon, may nakita siya. Isang mahabang anino. Gumagalaw sa sahig, ngunit walang katawan, walang paliwanag. Iho, huwag mong sundan kung may marinig kang gumagapang, umalis ka. Dahil baka ikaw ang makita niya. Hindi ako naniwala hanggang sa nakita ko siya. Sa basement, may natuklasan si Marco, isang lihim na pinto, bahagyang nakabukas. May malamig na hangin na lumalabas at may amoy na bubulok. Pumasok si Marco sa tunnel, madilim, tahimik at malamig. Ngunit hindi siya nag-iisa. Hiss! Sa dilim, may gumagalaw, unti-unting lumitaw. Mukha ng tao, katawan ng ahas, mahaba at buhay, nakatingin kay Marco. Nakita ko ang mga mata niya, hindi iyon hayop, may isip siya. Bigla itong gumalaw, mabilis. Diretso kay Marco. Sis! Tumakbo ako, hindi ako lumingon. Alam kong papalapit siya. Nakarating si Marco sa pinto. Isinara niya ito at tumakas. Hindi na siya bumalik. Ngunit hindi siya iniwan ng nilalang. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ito, nakatingin, naghihintay. May isa na namang nawawala, huling nakita sa basement. Parehong lugar, parehong oras. Nagpasya si Marco na bumalik. Upang harapin ang katotohanan, kailangan kong malaman kung ano siya. Sa loob ng tunnel, may kulungan, sirang kagamitan, lumang pasilidad, parang ginawa upang magkulong ng nilalang. At doon, muli niyang nakita ito. Mas malaki, mas mahaba, mas nakakatakot, ngunit hindi umatake. Nakatingin lamang. Parang kilala niya ako, parang ayaw niyang nandun siya. Nawalan ng ilaw, at nang bumalik, wala na siya. Hanggang ngayon, walang kumpirmasyon, walang ebidensya, ngunit may mga testigo, may mga nakakita, may mga nakaranas. Sa ilalim ng mga mall, may isang lihim, isang nilalang na patuloy na gumagapang, naghihintay sa susunod na makakakita sa kanya.